Kung wala nang mga hangal na inti sa mundo, o wala nang silang lahat, mas malinis ang kapaligiran. Ginang, napakababaw po kasi dyan, kaya iyan ang tiyatahak. At kapag bilisan naman ang takbo nito, ay maglalagos tayo sa bukiring iyon. Mangyari wala na mas maayos na lawa sa kapuluang ito. Napakadali lamang, nalunas na iyan. Kung kaya't pinagtataka ko, hindi sa inyo wala nakaisip. Maghukay ng isang tuwid na kanal mula sa lawa ng Laguna patungo sa Looc ng Maynila. Gumawa ng panibagong lagusan at isara ang ilog Pasig. Sa ganyong gawain, makakatipid tayo sa lupa. Mapapadali ang paglalakbay at maiiwasan ang pagtaas ng mga buhangin na babara sa ilog. Pamanhin, Ginoong Simon. Ngunit saan kukuha ng perang gagamitin para diyan at magkakagulo ang mga bayan? Pwes, sumira at hindi magiging problema sa Lapi, Don Custodio. Sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa ng trabahong ito. Hindi sa sapat ang mga bilanggo, Ginoo. Kung gayoy, pilitin gumawa mga mamamayan, bata man at matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang ibubungan niyan. Mga kaguluhan? Nag-alsa na ba kahit minsan ang bayang Egypto? Nag-alsa na ba mga bilanggong Hodeo na laban sa banal na si Tito? Akala ko ba'y marami kang kaalaman sa kasaysayan? Ngunit ang iyong pakikitunguhan ay hindi mga Egypto o Hodeo at ang lupain ito ay hindi minsan nagkimagsing. Sa mga panahon, ang mga taga rito ay pinipilit na maghakot ng malalaking kahoy upang gawing mga daong, kundi dahil sa mga pali. Ang mga panahong yaon ay malayo na. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. Bigyan man sila ng maraming gawain at patawan man sila ng lalong mataas na buwis. Isang mulatong Amerikano. Yung Ingles? O Basilio, kumusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Kagaya po ng dati ay hindi pa rin niya gustong magpagamot kanina man. Ngayon ay inutusan niya ako upang magpagamot at dalawin ng San Diego upang tingnan ang mga paupahang bahay nito. Ngunit ang katotohanan nito ay pinapunta niya ako roon upang malaya siyang makainit na akyat. Salot ang apian na yan sa panahon ngayon. Ginagamit iyan ng araw, ngunit hindi ko lubos maisip na labis na ang paggamit ito ngayon. Tandaan niyo mga bata, na mananatili lamang itong medisina habang ang pag-aaral sa klasiko ay popular. Maiba ako, ano na ang lagay sa pagtatag niya ng Akademya ng Wikang Kastila? Buti naman po, nakahanda na po ang mga guro at mga paaralang gagamitin. Sa palagay ko, hindi matutuloy ang plano ng iyan dahil tututulan ni Padre Sibila. Nasisiguro ko pong maitutuloy yun sapagkat hinihintay lang po namin ang permission pagkatapos na magpakita ni Padre Irene kay Kapitan General. Nareguluhan namin siya ng 2 kabayang kastanyo at nangakong tutulungan niya kami. Pagpalagay natin binigyan na kayo ng pahintulot, subalit saan kayo kukuha ng pondo para dito? Aambag ang bawat mag-aaral ng sikapat. Ang mga profesor din ay hati sa Pilipino at Kastila. Ang kagamitan naman ay handog ng mayamang si Makaraig. Kasama na rito ang isa niyang kanyang kapitbahay. Mabuti naman kung ganoon. Lalo niyo yung pinakikita na tayo naglalakad ng paurong. Maiwan ko na kayo. Ay nako, matatanda talaga. Maiba nga ako. Ano nga sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Sandali muna kaibigan, tila yata ikay natatawa ng ating pag-usapan ng iyong kasintahan. Sa bagay, kaibig-ibig naman ng iyong kasintahan. Maganda na yung mayaman pa. Kaya lang ay laging kasama niya ang kanyang tiya na ubod ng sumi. Magandang araw sa inyo. Tila'y nagkakatuwaan kayo rito. Maaari ba akong makisabi sa inyong sabihin? At Basilio, pauwi ka na ba? Magbabakasyon? Ganoon na nga po, Ginoong Simon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Sadyang hindi ako nagpupunta sa mga lalawigan
sapagkat ang mga tao do'y hindi naman bumibili ng mga alahas. Na sa palagay ko dahil mahihirap sila doon. Hindi porket hindi kami nabili ng alahas sa iyo ay mahirap na kami. Sadyang hindi lang kami nabili ng mga gamit na hindi namin kakailangan. Bueno, heto. Saluhan niyo na lamang ako sa pag-inom ng serbesa. Maraming salamat, Ginoo. Ngunit ipagpaumanhin niyo hindi kami umiinom niyan. Hindi umiinom. Ani nga ni Padre Camora na sobrang pag-inom ng tubig, nakasasama. Kung ganun, pakisabi ho kay Padre Camora na kung tubig na lang sana ang kanyang ininom, ay tunay na mapapabuti siya at maaalis ang kanyang pag-aalinlangan. Di tulad ng alak at serbesa, ang tubig ay nakakapatay ng apoy na kapag pinainit ay nagiging singaw. At kapag ang tubig ay nagalit, yun ay maaaring lumawak at maging baha na handang magwasak, gumimbal at pumatay. Mahusay na sagot. Datapwat, lahat ng iyan ay pawang pangarap lamang. Napakatapang mong sumagot kay Don Simon Isagani. Ang taong iyon ay nakapanghihilakbot at halos katakutan ko. Hindi mo ba alam na siya ang tinatawag natin kayo mangking kardinal? Ferdinand? Ang mahal-mahal ang itim kung siya mong ibig. Si Don Simon ang sangguni ang kapitang general. Ano? Saan na naman kayo nagtago? Hindi nyo ba nakita ang pinakamagandang bahagi ng paglalakbay? Ang mga tanawin. Hindi naman ako nagtatago. May mga nakita na akong ilog at mga tanawin. Ang mga makabuluhan lamang sa akin ay yaong may mga laman. Kung salamat lang di man ang pinag-uusapan, mayroon din yan ang ilog Pasig. Mawalang galang po ngunit kapitan. Alam ba ninyo kung saan dako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Nabara o Ibarra? Talaga? Marahil may matagpuan tayong palatandaan ng pangyayaring yan sa tubig. Maganda ang ani natin, Ama. Magalat naman pala. Kaya't anong pinag-aalala mo? Nagpataw na naman sila ng buwis sa lupain hindi naman kanila. Ipagpalagay mo na lamang ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng mga malaking buhaya at kanyang mga kamag-anak. Ngunit, Ama, pang-aabuso na ito. Bakit at napadaan kayo rito, Padre? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. Ha? 200 piso? Higit naman ang kinalaki niyan. Kung di magbabayad ay ibibigay na lamang sa iba ang tungkulin sa pagdililang dito. Tama! Ipalilinang ko na lang ito sa aking kasambahay. Siya din ay naging tapat na maninilbihan sa akin. Ako ang nagtanim at nag-ani dito. Binuhos ko ang pawis at dugo ko rito. Wala kayong karapatan. Ngunit hindi ito ang lupaing pinaglilinang mo. Ito ay pag-aari ng korporasyong ito. Wala kayong kasulatan. Wala nagpapatunay. Meron! At nasaan ito? Hindi kalahati, hindi ako magbabayad ng buwis. Magpaumanhin ka at huwag ka na magmatigas anak. Di ba't tamang iyong ama, Telesforo? Hindi, ipaglalaban ko ito. Ke barbaridad! Walang mangyayari sa iyong pagmamatigas! Si Kabesang Taliso ay nagdadala ng baril habang binabantayan ng lupain. Kung gayoy, pagbawal ang baril. Sa Kabesang Taliso ay hindi na nagdadala ng baril, kundi itak naman ang kanyang daladala habang binabantayan ng lupain. Pagbawal ang itak. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyong pera, kapalit ng panlilibihan ko sa inyo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor de la peste y de todo mal. Santo Diyos, Santa Fuerte, Santo Libra. Ikaw bata ka. Hindi ko alam kung anong itinuturo sa bahay niyo at hindi ka marunong magdasal. Pasensya na po. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor de la peste y de todo mal. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Librano, Santo... Sumagot ka nga ng maayos. Opo. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Libratos, Immortal, Kapag hindi mo nakabisado ang dasal na iyan, hindi ka patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor.
Ina! Si Ginoong Simon? Ngunit, anong ginagawa niya rito? Hoy, sino ka? Di ko po kaya kayo matutulungan, Ginoo. Kung inyo pong magugunita, sa mismong puok din po tayo nagtagpo. 13 taon ang nakaraan. Sa aking palagay, kayo po ang naghandog sa akin ng makikiramay. Ikaliligaya ko kung ako'y matutulungan naman sa inyo ngayon. Sa tingin mo, sino ako? Isang taong ipinapalagay kong napakadakila. Isang taong ipinapalagay ng lahat. Maliban sa akin, napatay na at mga tinamong kasawian ay labis kong ipinagdaramdam. Isang nakamamatay na lihim ang iyong natuklasan. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking kamay? Kapag mabunyag ang lihim ko dahil sa iyo masisira ang aking mga balak. Totoong ako'y naparito, may 13 taon na nakararaan. Upang dakilain ng isang kaibigan ay nilalaan ng buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mapangkapi. At ngayon nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanya nasimulan. Upang wasakin ang tiwaling pamahalaan. Hindi ko akalaing ang laso na inaiwan na lubusan na kumalat na sa lipunan. Ilalapit ng pag-aaral ng wikang Kastila ang ating mga sarili sa pamahalaan at ang mga kabataan walang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon, kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ay magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating mga karapatan at ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang ibig ko'y sumali ka sa aking paghihiganti. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. Hindi po ako nababagay diyan dahil wala akong alam sa politika. At lalo nang wala akong gustong gawin kundi makapagtapos at magsimulang magbigay na lunas sa sakit na katawan ng ating mga kababayan. Basilio, ang sakit ng bayan ang siyang higit na nangangailangan ng kagamutan. At ano ang iyong makikita kung ikay makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano, hahayaan mo na lang ba ang inyong ina at kapatid na umiiyak? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban gayong ako ay mismong wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Hindi maaaring hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman ang kanyang bangkay. At pagkatapos ay magbintang kung sino-sinong Kastila. Hindi na mababalik pa ang buhay nila sa paghihiganti. Ginoong Simon, kaya wala kang magagawa pa iyon. Meron, Basilio. Sa pamamagitan ng paghihiganti, mapipigilan mong maranasan ng iba ang iyong kasawian. Maliligtas mo pa ang karamihan mula sa kamay na kasakiman kapag pumayag ka sa kagustuhan kong sumali sa aking paghihimagsik. Pagpatawad mo, Ginoo, ngunit buo na ang aking desisyon na hindi ako sumali sa binabalak mo. Binata, hindi ko inihiling na itago mo ang aking lihim. Kahit na hindi ko nakita ang aking inaasahan, anumang oras at nagbago ang iyong isip ay pumanhik ka sa aking tahanan sa eskolta at lagi akong handang maglingkod. Tama kaya ang aking ginawa? Nagkataon namang mayroon ako mga katanging-tanging mga antigong kwintas rito. Isa nito ay pagmamayari dati ni Cleopatra. Natagpuan sa mga piramide. Mayroon din akong mga singsing na dating pag-aari ng mga mambabatas na Romano na natagpuan sa labi ng guho sa Cartago. Marahil yung ipinadala ni Hannibal matapos ang digmaang Cannae. Nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na dating pag-aari ng mga babaeng taga-Roma na natagpuan sa bahay liwaliwan ni Anio Mucio Papilino sa Pompeia. Mayroon ba din kayong rosaryong na bendisyon na ng Papa, Ginoong Simon? At mga bagay na nagmula Roma at mga padebosyon? Na nakapagbibigay na siguradong kapatawaran kahit hindi ka mangumpisal. Mayroon ako niyo mga hinahanap nyo. Ayan,
mga antigong alahas. Ang isa rito ay pag-aari ng Prinsesa de Lambel at ang mga hikaw ni Maria Antoinette. Tumahimik ka nga sina. Baka taasan ni Ginoong Simon ang presyo. Tingnan nyo, isang peraso ng asul na bato. Tila'y walang buhay, ngunit malinis. Kapag ibinigay sa tamang tao at oras, maaaring magdulot ng pagkakulong sa isang kaaway. Isa pang bato, pula at makintab, tulad ng dugo at luha, na maaaring magdulot ng kalayaan at pagkakaisa sa isang pamilya at iligtas sila mula sa miserableng hinaharap. Kayo, wala ba kayong ipagbibili? Lahat ng mga alahas ng anak ko ay napagbenta na. At ang mga natira ay wala ng ganong kalaga. At ang agnos ni Maria Clara? Ibig ko ang disenyo. Magkano may ito pagbibili? Nagustuhan ko. Ipagbibili mo ba ito ng 500 piso? O ipagpapalit mo ito ng ibang hiyas? 500 piso? 500. Kung ako sa'yo'y, itatago ko na lang itong parang relikya. Ang mga nakakita kay Maria Clara ay nagsasabing payat na siya, mahina at halos hindi na makapagsalita. Kaya't pinagpalagay ng lahat, siya'y mamamatay na santa. Mataas ang pagtingin sa kanya ni Padre Salvi, ang padring kompesor niya. Marahil, ito ang dahilan kung bakit ayaw ipagbili ni Puri ang agnos at pinili pa niyang isanla ang kanyang sarili. Kung papayagan niyo ako, ako'y magbabalik sa bayan upang isang guni sa aking anak. Magbabalik ako bago dumilim. At sa wakas, natagpuan ko rin ang aking hinahanap. Pinagtutuunan ko ng pansin ang ukol sa pagtuturo. Mayroon pa bang iba? Ang kahilingan ko na mag-aaral ukol sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Ano sa palagay mo? Ano pa ang dapat kong pag-isipan, General? Ano pa kung hindi ang kahilingan ay mabuting panukala at nakapagtatakang 6 na buwan na ay pinag-iisipan pa rin? Dapat itong pag-isipan ng mabuti. Ngunit hindi nyo ba iisip? Hindi dapat matuto ng mga Kastila ang mga Indyo. Maaari silang magsimulang makipagtalo sa atin kapag natutunan nila ito. Magiging kaaway at kaalitan sila ng Diyos at ng buong Espanya. Siyang salita pa. Ang usapin ito ay hindi lamang nalilimita sa pagturo ng wikang Kastila. May mga kubling agenda ito laban sa pumunta sa Santo Tomas at ng mga mag-aaral nito. Tingnan natin kung sino mananalo sa usapang ito. Dapat itong pag-isipan ng mabuti. Ang kahilingan na hindi napapanahon, ito ay may malaking epekto sa ating mga karapatan. Ang kahilingan ay kahina-hinala, Kapitan General. Huwag kayong magpauto. Yan ay isang tahimik na paghihimagsik lamang. Subalit, Kapitan, ang kanilang kahiligan ay makabuluhan. Sa makatuwid, palagay ko'y dapat itong ipatupad na magpapatunay ng pagtitiwala sa mga tao at katatagan ng ating pamahalaan. Datapwat maaari nating bawiin kung sila'y magmamalabis. Bakit ba natin kailangang biguin ang mga kabataang gustong mapatupad ito? Gayong ang kahilingan nila may mga kabuluhan. Huwag sanang ikasama ng inyong loob sa akin ang magkakaiba natin ng opinyon. Padre Sibila, ang pagtuturo ng Kastila ay may igo at walang anumang sukat ipangamba. Kaya't hindi ito lalabas na pagkatalo ng pamantasan. Lagi kong sinasabi sa aking mga nasasakupan na walang kapantay ang pagiging patas. Ang mga Indyo ay nananalig sa katarungan. Sila pa ang humihingi ng kaparusahan kapag nagkasala. Sila rin ang unang mag-aapoy ang damdamin kapag naparusahan nang walang kahit anumang kasalanan. Kung gayoy, ibigay natin sa kanila ang kanilang hinihingi. Sumususunod ako, Padre Fernandez. Halina mga Ginoo, ang mga masasalang bagay na tulad nito ay dapat pinag-usapan habang nag-iimagas.
Maaaring hindi tayo matunawan, Kapitan General. Kung gayoy, ipagbubukas na lang. Konting-konti na lamang ay may ipatayo na natin ang ating sa akademya. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag muna tayong magsaya. Hindi pa tayo nakakasiguro sapagkat taliwas pa rin ng mga fraile sa ating panukala. At malaki pa rin ang kapit nila sa general. Sinasabi mo bang hindi makapag-isip sa kanyang sarili ang general? Wala akong sinabing ganyan. Ngunit sabihin mo sa akin, ano ba ang basehan ng mga prailing iyan para hindi pahintulutan ang pagkakaroon ng akademyang gayong maliwanag na ang pagtuturo ng Kastila ay lubos na kapakipakinabang? Marahil ay natatakot sila na malaman ng mga mag-aaral ng batas. Isinasapangalan nito ang ating bayan at ang ating universidad. Hayaan ang mga libang karangalang ito. Para saan pang universidad? Institusyon ba ito ng pawang kamangmangan? Ang punto nito'y kahit anong kusang palo na mula sa mababa ay naghahayag lamang ng kabiguan. Habang walang katunayan ng masamang hangarin, ay magtiwala muna tayo sa pamahalaan na tinutukoy niyong walang sariling paninindigan. Ang buwang liwayway ng bagong araw ay malapit na. Ang panahon ay nagbabago at nasisiguro kong marami pang panukala ang hindi pa natin sinasapantahan. Ang iyong samahan ay tapat at layunin ang padaliin ang pag-aaral ng daang-daang mag-aaral. Sinasabi ko ngayon pa lang, tayo nanalo na sa digmaan at ang ating pagsisikap ay may gantimpala ng pagpupunyagi ng bansa. Puti, Sandoval, masasabi ko yan kung ako ay isang Kastila, ngunit hindi! Magandang balita, mga kaibigan. Tagumpay! Mabuhay ang wikang Kastila! Makaraig, anong nangyari? Ngayong umaga, nakipagkita ako kay Padre Irene at sinabi niya ang nangyari sa Los Baños. Kanyang pinagtanggol ang ating adhikain sa ibang opisyales at isang linggo nila itong pinag-usapan. Anong napagpasya nila? Kailangan natin ng pahintulot mula sa komiteng tagapagtanggap ng edukasyong primarya. Kung gayon, anong nararapat nating gawin? Si Don Custodios ay kasapi ng komite at i-impluwensyahan natin siya upang tayo ay pahintulutan. Paano natin siya makukumbinsi? Si Pepay, ang mananayaw! Kaibigan ko si Pepay. Maaari ko siyang kumbinsihin. Natin si Padre Irene. Labis na pati ko si Pepay. Kung gayon, lapitan din natin si Ginoong Pasta. Siya ang tagapagpayo sa batas ni Don Custodio. May mananayaw rin ba si Ginoong Pasta? Kuha muna tayo ng marangal na paraan. Ang Ginoo ay kaibigan ng aking amain. Pwede ko muna siyang pakiusapan. Magandang araw po, Ginoo. Isigani, ikaw pala iyan. Paumanhin, magupo ka muna. Kamusta na si Padre Florentino? Maayos naman po ang kanyang kalagayan. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Ang bansang ito ay puno ng plano at panukala. Nais ko pong aprubahan ninyo ang aming panukalang magtayo ng Akademyang Kastila at tulungan kami kumbinsihin si Don Custodio na magbigay ng pahintulot. Mahal ko ang bansa at ninanais ko maunlad ang kaisipan. Subalit, hindi ko maipapangako ang aking sarili. Ito ay lubhang maselan. Kailangan ko kumilos ng may ingat sapagkat ito ay dalang kahihiyaan. Ngunit hindi po namin nais na ipahiya kayo. Ito po'y bunga ng aming pagnanais ng kaayusan at pagtulong sa pamahalaan. Kahanga-hanga ang pagtulong sa pamahalaan kung ito'y pagsunod sa batas. Ang kabataan ay kumikilos ng pabigla-bigla na hindi nauunawaan na ito'y kaisipang mapanghimagsik. Kung kabutihan ang ninanais ng pamahalaan, dapat nilang sundin ang kahilingan ng mga mamamayan dahil sila ang lubos na nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Ang gobyerno ay binubuo ng mga pili at natatanging mga tao. Ngunit ang mga taong ito ay nagkakamali rin at dapat silang makinig sa iba. Magtiwala at tayo pagkakalooban. Ngunit walang ipagkakaloob kung walang hihiling. Ang aking lang, hayaan mong kumilos ang pamahalaan sa kanyang sarili. Maghintay tayo sandali
Magbigay panahon. Isa pa, mahusay ka ng magsalita ng Kastila. Anong buti ang madudulot sa'yo kung magkakaroon ng natatanging klase sa Kastila? Hindi po ako pumunta rito para sa aking sarili, kung para sa ibang nangangailangan ng aking tulong. Maunawaan mo sana ang ibig ko sabihin ni Sagani. Ang mapagpayo ko na lamang sa'yo ay mag-aral ng mabuti at pag nakapagtapos ay mag-asawa. Maniwala ka at matatandaan mo ako at sasabihin mong tama ako pag ang buhok mo ay naging maputi. Pag ang buhok ko'y maputi na, Ginoo, at matatandaan ko na buhay lamang ako para sa sarili at di nagawa ang dapat gawin para sa bayan, ang bawat isang puting buhok sa aking ulo ay hindi ko ipapagmalaki. Bagkus ikakaya ko! Ano ba nangyayari sa bansang ito? Kahina ang kalakalan, di tayo aasensyo rito. Ginoong Simon, sa iyong palagay, bakit tila suso sa pag-usad ang pangangalakan? Ang aking palagay, alam niyo kung paano umunlad ang ibang bansa kung gayong pareho rin ang kanilang ginagawa. At bakit sila umunlad? Ang daungan ang gumagawa, pabigat sa kalakalan, di natatapos-tapos. At ang mga buwis? Quiroga, kaibigan, naibigan ba niya ang Pulseras? Naku, Ginoong Simon. Aking lugi, aking hugog. Malokong babae. Walang iya. 3,000, isang pulselas. Ano ba siya? Kahit in-check sa aking... Ako tao. Lahat ng tao, hingi utang, hingi mayad. Ginoo, aking lugi, aking talo. Huwag ka na masyadong mahal. Ako na nagpahiram sa mga pinuno. Huwag ka mag-alala. Babalik din sa iyo ang iyong pera. Babalik ang pera? Siguro hindi niyo alam pagtalo sa sugal. Wala nang mayad. Ano ito, Quiroga? Kaluwihan? Gaano karami inumin? Napakarami ang panauhin. Alam mo, Ginoo, yung kuha ko sa'yo, 3 pulselas na may brillante. Kaya kuha ko sa babae dahil di ko alam kanya panlasa. Pero kinuha niya lahat. Kita mo na, Ginoo, aking lugi. Tingnan mo. Gusto kong ilabas mo sa pier ang ilang kahon ng armas na darating ngayong gabi. At itago ito sa iyong bodega. Hindi kasya ang lahat ng ito sa aking bahay. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapaano. Ilalagay ang mga baril na ito sa iba pang mga bahay sa panapanahon. Magkakaroon ng pagsisiyasat at lahat sila'y makukulong. Kapwa-tao magkakapera. Pero, utos likis agad, ha? Ginoong Simon, Ginoo. Pare ko bang mahingi ng tubig? Talis ko na kayo makausap sandali. Plus ito. Hindi ko na kaya magpapahiya at pagmamulupit ng mga praile. Nais kong pumunta sa Hong Kong at pagbalik ko dito, malalabanan ko na sila. Para ano pa? Kung gayon, sumama ka sa akin. Aba, ikaw pala yan, Ginoo. Mayroon na ba kayo mga pulsa? Nakalagay na sa mga sako. Nintay na lamang ang mga lalagyan. At ang mga bomba? Handa na ang lahat. Mabuti. Kailangan magawa ito ng 1 linggo. Ngunit, hindi pa handa ang paligid. Kumanda kayo. Lagi akong handa. Sa 1 linggo. Na ano? Sa unang putok ng kanyon. Mabuhay ang iyong magsikan! Mabuhay! Nagtataka ka ba sa mga nangyayari? Lahat sila'y paghihirap at sinapit sa sakit na pamahalaan. Isa ba itong paghahanda sa isang pag-alsa? Kung gusto mo maghiganti, hihimo kitang maging kasapi. Kayo ba'y nasisiyan? Maaari na ba tayo magsimula? Sige!
Mga kaginawahan, minsa'y dumalaw ako sa Pirinated Misbuki. Sa libingan gawa sa batong buhay na pula, ay nakita ko ang kahang ito na maaaring ninyong tingnan. Amoy bangkay! Amoy ng 4,000 taon. Ang kahang ito'y may laman na sandakot na abot at kaputol na papero at kinasusulatan ng 2 salita. Nang magawa kong bigkasin ng unang salita, nasindak ako ng buksan ko't matagpuan sa loob ang isang ulo. Inalis ang katakot at binasa ang 2 salita. Nawala ang ulo at ang napalit ay ang sandakot na abong ito. Natagpuan ko ang 2 makapangyarihang salita. Panlikha at panggunaw, pambuhay at pampatay. Mga Ginoo, sa pamamagitan ng isang salita ay bubuhayin ko ang sandakot na abong ito upang makausap nito. Ito ay isang nililikong nakababati ng nakaraan, napasalukuyan at nahinaharap. Deremo, Espinhe, ipakilala mo sa mga naririto kung sino ka. Ang kaulugan sa Cervantes ay utusan, at ang domestika ay utusan domestiko. Ngunit ano ang pinagkaiba ng Cervantes at Domesticus? Ang domestika ay mga napaamonan, at ang asal taong gubat ay ito ang mga Cervantes. Tama! Totoo yan! Ang iba'y walang galang. Kalapal, maganda bang balita? Kaninang hapon ay pinadalhan ko na hindi si Don Castillo at nandito siya ngayon upang iabot ang kasagutan sa inyong mga kahilingan. Salamat po. Nakakapagod. Bakit walang makakalitan? Wala. Gaya ng sinabi ko sa iyo sa gani, walang taglay na may dagat may hamang tunog o wikang princess. Di gaya ng wikang Kastila. Hindi ko akalain na may mga manatlumpating princess. Kaya, maisip niyo ba ang wikang napakasalat ay may tanyag ng mga makatan? Gayon pa man, Mga kaibigan, ito ang liham mula kay Don Custodio na bigay ni Pepay. Ito ang mga kasagutan sa ating kagustuhan. Kay buti ng tao mo. Mabuti na, wala akong nakikita mo sa Ngunit bakit malungkot ang mukha kong karaig? Yan ay naayon sa ating kahilingan. Ngunit nakausap ko si Padre Irene. Ang sabi ng lupon, ipapaubaya niya ang pagtatayo at pamamahala sa reliyosong orden kung hindi papayagan ng mga Dominiko ang pagkatig ng akademya sa universidad. Ano? At alam niyo ba, pinamamahala tayo sa pagkiko ng mga butaw at kontribusyon. Kung ganoon, tayo ay magiging tagapagpaningin ng buwis. Mukhang hiling ni Padre Irene na tayo magkakaroon ng salo-salo bilang pasasalamat. Pagkatapos ng isang dagong ay magpapasalamat pa tayo. Tiyak, ito'y piging na tulad ng mga bilanggo. isang piging kung saan lahat ay magluluksa. Akin na po yan. Ang katawan niyo hinang-hinana. Mabuti pang kayo magpahinga na lamang. Nabayan mo ako. Ang katawan ko ay aking. Wala kang ibig sa bala ko. Halusugan niyo lamang ang aking inaalala. Paano ko mabibigyan lunas ang iyong karamdaman kung matigas ang inyong ulo? Tingnan ko. Okay na yan. Para saan pa? Para saan pa ang lunas na tinutukoy mo? Maghukay ka na lamang pagkat kamatayan lamang ang tunay na lunas. Napakahangal ko. Pinatay kita. Patawad. Ginoong Simon, Wala ka sa teatro. Tama ako dito ka nagtungo. Kamusta ang may sakit? bahagyan na ang tibok ng puso at manghinang mo. Talamak ang kanyang mga lason sa kanyang katawan. Maaring bukas makalaway, mamamatay na siya at mga tinamaan ang kanyang lupi. Isang sulak ng kalooban ay papatay sa kanya. Tulad ng Pilipinas.
tulad ng pamahalaan. Kagabi, nagising siya at hinanap ang sasabuging manok niya na 3 taon ng patay. Binigay ko ang isang ima. Basilio, makinig ka sana ng mabuti. Gawin mo ang nararapat. Ang oras ay mahalaga. Malapit na ang himagsikan. Bukas, labanan ang magaganap. Kung hindi ka kakampi, kaaway ang turing. Dalawa lang ang iyong pagpipilian. Kamatayan o ang iyong hinaharap. Sa aking hinaharap o sa aking kamatayan? Sa panig ng mamamayan o sa amin? Sa piling ng maniniil o sa iyong bayan? Magpasya ka. Wala ng panahon. Nandito ako para iligtas ka. Sa buong maniniil o sa aking mga bayan? Sa kasalukuyan, abala ang mga pinuno sa kasiyahan. Hindi alintana ang mga nagbabadyang panganib. May hukbo at mga tagusunod. Pipili ka ba na pakikipag-alyansa o haharapin ang mga panganib na dala nila? At ano? Ano ang dapat kong gawin? Madali. Ako namumuno sa isang kilusan. Kaya ako laging kinakailangan. Ikaw naman namumuno sa isang pangkat. Sa gitna ng kaguluhan, buksan mo ang kumbento ng Santa Clara at kunin ang tao na higit kong pinahalagahan. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa buhay mo. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Inibig ko mabuhay para iligtas siya. Bumalik ako. Ninais ko ang himagsikan sapagkat ito makapagbukas ng kumbento. Huli na kayo. At bakit? Patay. Patay na si Maria Clara. Anong patay? Kanina, 6 ng hapon. Kasinungalingan. Hindi maaaring magkatotoo yan. Buhay si Maria Clara. Kailangan siyang mabuhay. Duwag ka. Naduduwag ka. Kaya't sinasabi mo yan. Ilang araw na siyang may sakit. Pumunta ako sa kumbento upang makibalita. Gabi-gabi siyang umiiyak at sinisisi ang kanyang sarili. Patay na si Maria Clara? Nang hindi ko man lang nakikita? Nang hindi man lang niya nakita na may nabubuhay ako para sa kanya. Paulita, dumating ka. Magandang hapon po. Opo po kayo. Ikaw, may nalalaman ka ba kung saan nakatago ang aking hangal na diborsyong iyon? Nais kong malaman nga na pupunta na ako sa mga Guardia Civil. Ibig kong malaman kung nasaan siya, buhay man o patay. Mahirap maghintay ng 10 taon bago mag-asawa muli. Ano masasabi mo dito, Juanito Pelaez? Si Juanito? Mabuti naman na... Di ba din na nga, pupuntahan ko ng aking mapapakasama. Nakakabiglang nandito ka. Ikaw ang nakipagtipan sa akin. Paano di? Ngunit kagabi hindi mo man lamang ako pinapansin. Tinitingnan kita mula umpisa hanggang matapos ang dula. Ngunit hindi mo mawalay ang iyong tingin sa mga artista. Ngunit nasa iyo ang attention ko. At sa ideyang pumunta ka kahit may napag-usapan na tayo. Pinilit lamang ako ng aking ale. Pumayag ako sa pag-asang makikita kita. At anong kabuluhan ang pagsama ni Pelaez? Tandaan mong wala siyang halaga sa akin. Ang aking ale ang umiibig sa kanya. Pinaalala ng iyong muka ang dalisay ng aking bayang sinilangan. Doon, ako'y malaya na tulad ng hangin. Malayan tulad ng liwanag na walang hadlang sa kalawakan. Kung paparoon ka lamang at kahit minsan, yakapin ang landas na iyon at laruin ng iyong mga daliri ang tubig sa batisan. Ang kagubatang iyon ay magiging paraiso at ang mga bulas ng dagat ay magiging perlas. Ngunit balita ko'y daraan pa sa mga bundok upang makapunta roon. Tiyak na maraming linta ang matatagpuan sa daan. Maglalakbay lamang ako kung nakakaruwahe o nakatren. Hindi magtatagal ang buong kapuluan. Magkakaroon rin ng daang bakal. Ngunit kailan pa? Kung ako'y uugod-ugod ng matandang dalaga? Patuloy naming pasisiglahin ang pagtsatsaga at kabayanihan na ang gantimpala ay kaginhawaan. Pangarap? Paano kung wala kayong mapala? Makinig ka. Alam mo kung gaano kita minamahal at sinasamba.
Gayunpaman, kung walang mangyayari sa aming pagsisikap, papangarapin ko ang iyong titig. Mapalad akong mamamatay sa sumisilaw mong matang mapaglaki. Sasabihin mo sa buong mundo, sa harap ng aking bangkay, na iyong iniibig ay ipinagtanggol ang karapatan ng iyong bayan. Paulita? Ale, halina't baka sipunin ka. Hindi talaga sumisipot sa usapan si Juanito. Hindi na nagawang sumipot. Mabuti pa sa Basilio yung ating inanyayahan. Mga kapatid, nakakatawang isipin na tayo naririto nag-aalay ng piling sa taong nawalan ng pag-asa sa ating kadayaan. Ilabas ang pansit lang. Ialay natin ito sa kanya. Tingnan natin kung may masasabi siya sa panukala. Sa karangalan ni Don Custodio, pangalanan natin ang sopas na ito bilang panukalang sopas. Paggalang mga Ginoo, konting paggalang. May ikatlong ulam pa, tortang alimango. Nayahandog sa mga praile. Pagkat may pagkaalimango sila. Tama, tatawagin natin tortang Friday. Paggalang mga Ginoo, kaunting paggalang. Ang ikaapat na ulam ay pansit na inahahandog sa pamahalaan at sa bayan. Nagtitibay! Tutol ako. Igalang ang mga matatanda at igalang ang mga biktima. Lalay ang pansit na ito sa inchik na si Quiroga, isa sa 4 na haligi ng Pilipinas. Hindi, ialay ang pansit sa Eminencia Negra. Huwag kayong maingay at may tainga mga pader. Magandang araw. Ano nangyari? Basilio, nasapigin ka ba kagabi? Ganito po ang nangyari. Masama ang pakiramdam ng Kapitan Tiago at Mabuti hindi ka pumaroon. Ngunit, ikaw ba'y kasabi sa kapisahan ng mga mag-aaral? nagbabayad po ako ng butaw. Kung gayon, tumiwalag ka na agad at punitin at itapon ang mga papeles na magpapahamak sa iyo. Wala po akong papeles, Profesor. Sige niyang Simon ba ay? Walang kinalaman si Simon sa nangyari. Sinigotan siya ng isang taong hindi niya kilala at ngayon nakahiga. Hindi siya. Ibang kamay ang kumikilos at kakilakilabot. May mga tulisan ba? Wala, mga mag-aaral lamang. Hindi mo ba alam? Nakakuha ng mga pasking masasama. Ha? Saan? Sa universidad, ang mga pinagbibintangan na may kagagawan sa mga paskin ay mga mag-aaral na kasapi sa samahan. Mag-iingat ka ngayon. Na yung mga busy rector ang mga pastor. Ngunit mananatili pa rin ang imahe nito sa ating mga isipan. Kakilakilabot talaga ang mga pasking iyon, puno ng pagbabanta at pagmamayabang. May kalakasan din ang loob ang mga nagkapit ng mga ito. Sino kaya ang mga salari? Malalaman din natin. Wala kong maraming matitiwalag sa klase bukas at magbibilang sila. Magandang araw, Tadeo. Anong balita? Ngayong araw, Basilio, walang klase. Isang linggo tayo walang klase. Sapagkat pinabibilang po tayo ng mga kasapi ng mga kapisanan. Pinatutuwa mo pa iyon? Oo, dahil wala tayong klase. Basilio, Sa mag-aaral ng medisina, nakatira sa Calle Analog, nakatibit kami ng isang lakad, kaya amin dinarakip. Ano, paki ako? huwag kang matakot, kaibigan. Lumulan na tayo sa karwahan. Ibabalita ko sa iyo ang nangyari sa piging kagabi. Kaibigan, narinig niyo ba yung kumalat na balita? May panayam ang mga estudyante at mga tulisan sa San Mateo. Ang balak daw ng paglusog ng mga ito sa lungsod ay nabuo sa isang pansiteria. Oh, nakakatakot nga. Ani pa nila may vapor pantulik na daw ang mga aleman. May mga estudyante daw na nagtungo sa Malacanang upang mapahayag ng pagka-nakasila. Ngunit, nahulihan sila ng mga armas, kaya naman ito'y pinakukulong. Mabuti na lang at nailigtas ang general. Pinag-usapan niyo. Ano sasabihin ako sa inyo? Alam niyo ba?
Sa katunayan ngayon may nagmumungkahi pa raw na barilin ng isang dosenang filibusterilyo upang matigil ang gulo. Sabi naman ng isa, sapat ng palakarin sa mga lansangan ang mga kaway na kabayuhan at may hilang kanyon upang ang lahat ay magsipantika ng bahay para manahimik. Nakakatakot nga mga pangyayari ngayon. Mabuti pa tumungo na lamang sa ating mga bahay upang hindi madamay sa kaguluhang ito. Kamusta ka na? Kamusta ng lolo mo? Maayos naman po ang kalagayan namin. Napakinig ko na pumanaw na si Kapitan Tiago. Nakakalungkot nga isipin. Marahil alam mo na ang sinapit ng Basilio. Ikinulong siya at marahil ipapatapan siya sa Carolinas. Alam ko po nagbibiro lamang kayo. Alam kong malakas si Basilio. Malalagpasan rin niya ito. Huli! Huli! Gumising ka! Wala nang tagapagtangkilik sa Basilio kundi si Kapitan Tiago. Ngayong wala na siya, ay mas mahihirapan si Basilio sa bilingguan. Sapagkat sa Pilipinas, kailangan tayong tagapagtangkilik sa bawat bagay. Mula sa kanyang pagkabuhay hanggang sa kanyang pagkamatay. Ngayon, kailangan kong tulungan si Basilio, patulad ng pagtulong niya sa akin. Si Padre Camora ang pinakainam na puntahan. Dahil isang salita lang ng Padre ay makakalaya na si Basilio. Ayoko pumunta kay Padre Camora. Hinahon ka ina. Wala ka dapat alalahan. Nandito lang ako at hindi kita pababayaan. Mana Bali, bumalik na po tayo. Ayoko na po. Huwag! Maawa kayo sa akin. Sige, bumalik ka kung ayaw mo. Bayanang itapon at barilin si Basilio at sabihin nagtangkang tumakas. Kapag patay na siya, saka ka magsisi. Uy, narinig niyo ba ang nangyari sa kumbento? Bakit? Anong nangyari? Ay sabi-sabi daw kasi na may babaeng tumalon daw sa may bintana ng kumbento. Tapos nahulog daw, tapos namatay. Kawawa naman ng dalagang iyon. Pumunta si Hermano Bali sa namatay niya si Julie. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagpalun? Sana naman makamit ng hustisya. Huli! Huli! Bakit ba ito nangyari sa iyo? O Diyos ko, sarap mo pa'y walang mayaman, walang magina, walang puti o itim. Bigyan niyo po kami ng katarungan. Magandang araw, kaibigan. Kamusta? Mabuti naman sila. Salamat sa pagbisita sa akin. Ikaw lamang ang tanging bumibisita sa akin dito. Ano nga palang hatid mo? May sasabihin ako sa iyo, Basilio. At sana hindi ka mabigla. Ano iyon sila? Nawawala si Tandang Seno. Ha? Paano nangyari iyon? Paano na si Huli? Basilio, wala na si Huli. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ilikawan na yan lang nakagaman ng wagas na pagkamangha. Hiling ka lang naman na tayo na sana dalawa, siyang huli at hanggang isa. Papatunayan ang Saan niya na po? Hindi po kayo maaari pumasok. Kaya ba wala pa yung pangalan? Basilio. Basilio ang pangalan ko. Kung sa ganun, maaari na po kayo pumasok.
Basilio, ikaw ba yan? Sa wakas, nakalaya ka na rin. Payat na payat mo na tilay, nag-iba itsura mo. Para kang patay na muling nabuhay. Ako'y napunta rito upang kayo makausap. Ako'y naging isang masamang anak dahil hindi ko nailigtas ang aking pamilya. Sa aking pag-iwas sa iyong mga plano, ay napala ko lamang ay makulong. Dahil dito, sasama na ako at sasanib ako. Mabuting marinig sa iyan, Basilio. Nasa panig ka talaga ng katwiran. Ang aking usapin ay siyang usapin ng mga sawing palad na tulad nimo. Ginoo, patutuloy na ang himagsikan dahil hindi na ako nag-aalinlangan. Panahon na upang lumaban para sa katarungan. Ang aking determinasyon ay higit na pinagtitibay ng mga mabubuting taong ayaw sa gulo at mga taong hindi makapagpasya ng wasto. Kung magtutulungan sana ang lahat mula sa itaas hanggang sa ibaba ng lipunan, ang resulta ay pagkakawang gawa, hindi kaharasan at kasamaan. Basilio, pumunta tayo sa laboratorio. Ano po ba ang ginagawa natin dito sa inyong laboratorio, Ginoo? Magmasid ka, Basilio. Nitroglycerina? Oo, nitroglycerina. Tila yata ay isang dinamita, Ginoo. Tama ka dyan, Basilio. Ang lampara ay magiging senyalis sa piging at may mga nakatagong bomba na sasabog. Ako'y makikipagtagpo kay Cabezentales para sa mga armas. Ikaw ang mamamahala sa mga arabal, sa mga tulay, at tutulong sa amin. Ang lahat na tutol sa himagsikan ay mamamatay. Magtagpo tayo sa San Sebastian sa 10 ng gabi para sa huling tagubilin. Magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang bati sa bagong kasal. Naway, magustuhan niyo ang simpleng handog ko sa inyo. Magandang gabi! Magandang gabi rin sa bagong kasal, Juanito at Juanita. Mabuhay ang bagong kasal! Paalam na muna, ako'y may pupuntahan pa. Tingnan nyo mga ginot ginang, may nakatuping puting papel. Mane, Tasil, Pares, Juan, Crisostomo, Ibarra. Sagani, anong ginagawa mo rito? Tayo na! Sagani, makinig ka sa akin. Lumayo na tayo sa bahay na ito. Alang-alang si Diyos. Lumayo na tayo. Hindi ako lalayo din eh. Sagani, ibig mo bang mamatay? Makinig ka sa akin, Sagani. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na iyan ay may dinamita. Maaaring sumabog ito, anumang saglit, at lahat ay maaaring mamatay sa ilalim ng durog na labi. Hindi ako aalis dito. Ito na lang ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Bukas ay ibang tao na siya. Di kita malimutan sa mga gabing nagdaan. Ikaw ang pangarap, nais kong makamtan. Sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan. Pag-ibig ko'y walang kamatay.
namatay ang lampara, maaari bang hilain ninyo ang mitsa? Magnanakaw! May balita mo sa Pasig na pinasundan ng mga tulisan ng bahay kainan ng mga baile. At nakalitan sila ng 2,000 piso. Talaga ba? Kung sa gayon ay gagawin kong bayani isang kura na sa pagtanggolin ng kasira-sira ang sangsilya na ginamit niya sa mga tulisan. May dala akong mga hikaw para sa'yo. Napapansin ko'y kadaming supot ng pulbura dito. Sa ilalim ng lamesa, ilalim ng upuan at bubungan. Iisa lamang ang maaaring gumawa ng ganyan. Maaaring kaaway ni Don Timoteo o kaagaw ni Juanito kay Paulita. Dumating ang mga sibil upang mag-imbestiga, ngunit walang mapagbintangan. Si Don Timoteo at si Simon lamang ang naglinis ng bahay. Pinaalis ng mga hindi kasama sa investigasyon. Sadyang nakakakilabot naman ito. Sino kaya ang may kapakanan nito? Ayon sa karamihan ay ang mga fraile, si Quiroga at si Macaraig. Ayon sa ilang kawali, ay si Simon ang may kagawa ng lahat. Talagang nakakapagtaka. Naalala ko ang pagalis ni Simon bago magsimula ang ako. Nawawala nga si Simon at kasulukuyang hinahanap ng mga sibil. Demonyo yan talagang si Simon na yan. Nagkakatawang tao. Simon! Ginoo! Ano nangyari sa iyo? Simon! Simon! Pahinga na muna po kayo. Padre Florentino, aalis na ako. Sa tingin ko, ako ay ang Kastilang tinutukoy sa telegramang darating ngayong gabi. Baka ako'y natunto na ni Doña Victorina. Kung yan ang gusto mo, maaari ka nang umalis doon, Tiburcio. Naway gabayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Espanyol, Escondido, Casa Padre Florentino, Cojera Remitara, Vivo Muerte. Baka si Simon ay ang tinutukoy dito sa telegrama na tumakas at tinulugis ng mga kaaway sa Maynila. Simon, ikaw pala'y uminom ng lason, ngunit bakit tinis mo ang sakit na dulot na ito? Hayaan mo at ako ang bahala humanap sa lunas na to. Padre, huwag ka pong masisindak sapagkat ngayon ibibunyag ko ang aking totoong pagkatao. Ako po si Crisostomo Ibarra. 13 taon po akong tumigil sa Europa upang mag-aral at saka bumalik sa Pilipinas. Napuno ng pag-asa at pangarap. Tinangka akong maghiganti. Nagpunta ako sa ibang bansa, dalang bahagi ng kayamanan ng aking magulang at nangalakal. Sumali ako sa himagsikan sa Cuba. Nakilala ko doon ang Kapitan General. Noon siya ay komandante pa lamang. Ako'y nalumbay sa iyong kwento. Naway igalang ng mga mag-aalahas ang kalooban ng Diyos. Padre, bakit hindi ako tinulungan ng Diyos sa aking layunin? Sapagkat masama ang iyong pamamaraan. Inaamin ko na ako'y nagkasala, pero sa pagkakamaling iyon, pinagkakait ba ng Diyos na ang kaligtasan ng isang bayan at ililigtas ang higit pang salarin kaysa sa Kanya? Ang matatapat at mababait ay nararapat na magtiis ng ang mga adhika nila ay makilala at mga lumaganap. Ang nararapat na gawain ay magtiis at gumawa. Madaling sabihin na magtiis at gawin sa mga taong hindi pa nakakaranas ng mga ganon. Madali lamang sabihin ang magtiis at gumawa sa mga taong hindi pa nakakaranas ng ganoon. Anong klaseng Diyos po ba ang ninanais na magkaroon ng ganong kalaking pagpapasakit? Ito, ang isang Diyos, makatarungan at nagpaparusa sa kakulangan ng tao, ng pananalig at sa mga gawang masama. Gumawa tayo ng mabuti, tapat at marangal hanggang mamatay tayo dahil sa kalayaan.